Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay lubos nating lubos nating pinapasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niya sa atin, at gayon din sa mga biyayang pagkakaloob pa lamang sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay alhamdulillah, ay nakaraan po ay atin pong tinalakay ang patungkol sa ragba, pating rahba at khusyu, at yung khashya. Okay? So alhamdulillah, ay nawa inshallah sa araw na ito inshallah ay kukunin natin ang mawdu' na tinatawag na al-inaba wa daliluha. Al-inaba wa daliluha. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag sinabing inaba, almost the same sila ng tinatawag na tauba. Okay? Wa tubu ila Allah, tubu ya ayuhan nas, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Gayon din binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung inaba, wa anibu ila Allah. Okay? So mayroon silang pagkakaiba, pero almost same sila. Mutaalliq, sabig sabihin noon ay ang tinutukoy noon is yung tauba, pero mayroon silang pagkakaiba lang. Okay? May pagkakaiba sila. Tayyib. Ang inaba, ar-ruju' wa hiya bima'na tauba. Ito yung pagbalik. Yung pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ang inaba, ito ay ang pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tauba ganun din. Okay? Pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Mamaya insyaAllah ta'ala, bibigyan natin ng tafriq, pagkakaiba nila. Okay? Sasabi ng ibang ulama, ang inaba at tauba, mayroon silang pagkakaiba. Okay? Una-una, sinasabi nila ang inaba, mas akhas siya. Okay? Kaysa sa tauba. Ano ibig sabihin nun? Ang kapag inaba, sabi nila, ay talagang malakas, ibig sabihin talagang taimtim, o talagang taus-puso siya, talagang nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iqbal ala Allah azza wa jal. Okay? Nagets ba natin yun? Ibig sabihin nun, talagang nagtaimtim siyang nagtauba sa Allah, nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pagkakamali, sa kanyang mga kasalanan. Bainama at tauba, okay? Kanina inaba, ha? Ang tauba, okay, sinabi ng ibang mga ulama, sabi nila, ang tao, maaari siyang magtauba sa Allah. Ibig sabihin, magbalik loob sa Allah, hingi niya ng kapatawaran yung kanyang mga kasalanan, hindi iiwan niya na yung kanyang mga ginawang mga pagkakamali, yung kasalanan niya, at hindi na siya babalik doon, kanyang pinagsisihan na. Okay? Ngunit sabi niya, maaring ang isang tao ay nagbalik loob siya sa Allah, iniwan niya yon, yung limbawa, iniwan niya yung kanyang ginawang kasalanan, nagsisi siya, pero hindi siya daif. Ibig sabihin, hindi siya gaanong taimtim sa kanyang pagbalik loob sa Allah. Nagets niyo, ang inaba, mas mas mataas yung kanyang pag sinabing inaba, ibig sabihin talagang lubusan siyang nagbabalik loob sa Allah. Ibig sabihin kung parang taimtim siya talaga. Unlike ng tauba, maaring ang tao nagbalik loob sa Allah, nagsisi siya, hindi niya nababalikan, pero sa mahinang paraan. Ibig sabihin, maaring nagtauba man siya, pero hindi gaano katulad ng talagang inaba. Okay? Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong pagsisisi, okay? At tumalima kayo sa lahat ng kanyang mga pinag-utos,
Okay? Min qabli ay ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun. Okay? Min qabli ay ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa dumating ang parusa sa inyo. Ibig sabihin, bago pa dumating ang adhab, okay, parusa sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kayo ay magbalik loob na sa Kanya. Okay? Alam natin na ang isang tao kapag siya ay magbabalik loob na ang kanyang tawag natin yung huling hininga niya is nandito na, ibig sabihin malapit na, sabihin natin naghihingalo na. Okay? Malapit nang maputulan yung kanyang yung hininga niya, malapit nang maputol, tinatawag ng waqtul ihtidar, hindi natatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung tauba ng isang tao. Okay? Sasabihin niya, halimbawa, nung dito na yung parang malalagutan na siya ng hininga, sasabihin niya, inni tubtul an. At yun ay binanggit mismo na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Halimbawa, sasabihin niya, ako ay nagbabalik loob na sa Allah. Pero, binanggit niya yun ng time na siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Sa bingit na siya ng kamatayan. So that time, hindi na tatanggapin sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang tauba. Okay? So yun. So la yanfa', hindi na makapagbigay sa kanya ng kapakinabangan yung pagtauba niya sa time na iyon. So magiging useless lang yun. Kahit sabihin niya pang ako ay ikhlas na nagtauba na sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangan, before pa dumating yung oras na iyon, ay kailangan magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Every day ay magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi natin alam na kung tinanggap na ba ng Allah subhanahu wa ta'ala yung tauba natin sa Kanya. Okay? Maliit man o malaking kasalanan yung nagawa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nating hingi ng tauba sa Kanya. Okay. So sa time na yon, hindi natatanggapin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanilang mga tauba. Kaya tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago pa dumating ang oras na iyon, bago pa dumating ang pagkakataong iyon, kailangan ay nakapagtauba na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ang tauba mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron itong mga kondisyon. Ibig sabihin, para maging katanggap-tanggap, acceptable yung ating tauba, kailangan ay nandoon yung mga kondisyon na iyon. Ano yung unang-unang kondisyon? Al-ikhlas. So kailangan, ano ibig sabihin ng ikhlas? Kailangan sincere. Okay? Kailangan ay dalisa yung ating puso. Ibig sabihin, talagang tunay tayong nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung laro-laro lang. Okay? Sabihin mo, magtauba ako. Okay? Pero hindi ka naman ikhlas. At alam natin na ang ikhlas, siya ay shart li qabul al-a'mal. Ito ay kondisyon sa lahat ng mga gawain upang maging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala yung ating ibada. So meaning to say, kahit na ilang beses ka nagtauba, magising ka halimbawa sa tahajjud, magtauba ka pero hindi ka naman ikhlas, ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Allah yung iyong tauba. Pangalawa. Ano yung pangalawa? Yung hindi mo na babalikan yung iyong ginawang kasalanan. Ibig sabihin, iiwan mo. Iiwan mo na yung kasalanan mong iyon. Okay? So, hindi mo na siya babalikan dapat. Okay? Pangatlo, aywa? An-nadam. Ano ibig sabihin ng nadam? Nadima. Halimbawa, may ginawa kang isang bagay na mas, sabihin natin, hindi naging successful. Halimbawa, hindi mo ginawa yung best mo, ikaw ay ahsan.
yung kailangan mong pagsisihan. Pagsisihan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala yung ginawa mo. Okay? Kailangan mong pagsisihan. At kailangan mong kamuhian na ikaw ay gagawin mong muli yung gawaing iyon. Okay? So, unang-una, ano? Al-ikhlas. Pangalawa? Aywa, hindi mo nababalikan. Pangatlo? Pagsisisi. Pangapat? Kamuhian mo na? Okay. Kamuhian mo yung bagay na iyon na yung gawaing iyon ay gawaing masama at kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. At kailan din hindi natatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung tauba ng isang tao kapag dumating na yung panahong iyon? Kapag maliban doon sa sinabi natin na sa bingit na siya ng kamatayan, yun ay palatandaan na gugunawin na yung mundo. Ahsan. Okay. Pag sumikat na yung araw sa kanluran. So that time kapag ang araw ay sumikat na sa kanluran at hindi na sa silangan, ang tauba ng isang tao ay hindi na itatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, di natin alam kung abutan natin yung time na yon, di ba? Na hindi na tatanggapin Allah subhanahu wa ta'ala yung tauba ng isang tao. So nakakatakot, di ba? Kaya ang isang tao, ang isang mananampalataya, maging wise lagi isa. Okay? Sino ba yung pinaka-wise na tao na sinabi ng Propeta Muhammad? Wise, yung pinaka-matalino. Al-qayyisu man dhana nafsahu wa hasiba wa amila bima ba'da al-maut. Ang qayyis, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamatalino, sabi niya, yung kanyang kinukwenta yung kanyang sarili. Halimbawa, kinukwenta niya, sabihin niya, sapat na ba yung sala ko na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sapat na ba yung sala ko? Ibig sabihin, papasa na ba yung sala ko? Okay? Halimbawa, yung fasting ko, sabi mo, na isasagawa ko ba ng maayos ang fasting ko? Yung pagiging mabuti ko sa aking kapatid sa Islam, di ba? Pagbibigay ng sadaqa, o ano pa mang mga gawaing mabuti, okay? Sinusuri niya yung kanyang sarili. Naging mabuti ba siya? Nabigay niya ba yung karapatan ng Allah, yung kanyang pamilya, yung kanyang kamag-anak? Okay, yun yung pinakamatalino. At siya ay wa'amila lima ba? Okay. Siya ay gumagawa ng gawaing bago pa dumating ang kamatayan niya.